40 years ago, 2 milyong Pilipino ang nagtipon sa highway na ito para humingi ng isang himala. Pero ngayon, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa mga flood control projects habang ang mga mahihirap patuloy na nalulunod sa baha. Makakausap natin ngayon si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, isang tapatang usapan. Tapos na nga ba ang himala ng EDSA? Welcome to the Religion Reporter, Father Soc, Archbishop Villegas. Good afternoon, Paterno, at good afternoon sa mga taga-sunod mo. Ako rin, kasama din sa taga-sunod mo. Ay, salamat po, Father Soc. Si Father Soc, lingid sa kaalaman ng marami, siya ang private secretary ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin noong 1986 People Power Revolt. At Father Soc, bago natin simulan itong pag-uusap, may ipapakita lang ako sa inyo, no? Itong photo na ito, Father Soc, batang-bata kayo niya, no? You were in your 20s, mid-20s, when you were with Cardinal Sin. And during the EDSA revolution, you were 25 years old. Yes, I was 25 years old and 6 months a priest. 25 years old and 6 months a priest. Na ano kayo, na ordain kayo October 1985, tama po ba? 1985. Bali ako ay 25 years old and 1 week. So ako ay maging pare. So, batang-bata kayo. Sa mga parokya, kapag may ganyang kabatang pare, nako, alam na ng mga tao, baby priest yan. Baby pa yan sa mata ng maraming parokyano. At kayo, bilang isang baby na pare nung panahon na yon, can you walk us through the events of the EDSA People Power Revolution? What did you see? What did the 25-year-old Socrates Villegas see? Ang una kong invitation sa ating mga followers ay yung EDSA story did not begin on February 22nd, 1986. I think it began on March 16, 15, 21. Ito ay fruit ng evangelization ng Pilipinas for 500 years already by now. So, pero mas malapit doon ay yung 1983 na assassination ni Senator Aquino sa Tarmac. Yon ang parang spark ng EDSA. Hindi namin alam noong 1983 kung saan papunta yon, pero dinala tayo ng Diyos papunta ron. So 1983 and then 1984, nag-declare ang mga bishops ng Year of Penance at saka Year of Prayer. And then pagkatapos noon ay nag-declare ng snap election si former President Marcos. Sa tingin ng simbahan, yung snap election ay parang sagot sa dasal for renewal in the Philippines. So, and then yung snap election na yon, nag-lead naman doon sa pinag-uusapan natin ngayon na February 22 to 25, 1986. Kailangan nating bigyan ng konteksto yung EDSA story na hindi ito nagsimula ng February 22. Ito ay mahabang pagsisimula at ito ay paglalakbay sa pananampalataya, paglalakbay bilang Pilipino. So, given that long history nga ng EDSA, we cannot deny that the pivotal moment was during those 4 days, hindi po ba, on the highway? Even the 4 days, merong dalawang perspective eh. Merong kasing isang section ng ating bansa na gusto nilang i-celebrate ang EDSA simula February 22. O kaya February 22. Pero ang February 22 actually ay military mutiny. Samantalang ang February 25 is really people power. Okay. Nagsimula yon with the defection of the 2 officials as Minister Enrile at saka General Ramos. Pero sana pansinin ninyo, ano yung panawagan ni Cardinal Sin? Hindi naman tayo tinawagan ni Cardinal Sin na pumunta sa EDSA against Marcos. Ang panawagan ni Cardinal Sin,
pumunta tayo sa EDSA to prevent bloodshed. Kasi kahit ano ang mangyari, hindi dapat na dumanak ang dugo para sa pagbabago ng lipunan. Meron kasing threat doon sa mga nasa Camp Aguinaldo, Camp Crame. At pinadala ni Colonel Sin taong bayan in order to prevent bloodshed. Yun muna. Pero yung pagpunta ng taong bayan doon ay nag-evolve din na sumisigaw sila ng kori-kori at sumisigaw sila na pagbabago. Pero ang binhi noon ay standing up for life. Mhm. So, nung February 22 to 25, Father Sok, during those days, from the military mutiny to the demonstration of people power, where were you? Where was the 25-year-old newly ordained priest? Nandun ako sa Villa San Miguel. Yung aking kwarto sa Villa San Miguel simula ng 1985 hanggang nang umalis ako ng 2005. Parehong kwarto ko doon sa Villa San Miguel. Nandun lang kami sa kwarto, nandun kami sa office, nandun kami sa dining hall, nandun kami sa sala, nandun kami sa lobby. Yun na yung parang naging powerhouse ng EDSA People Power from the point of view of the church. Mhm. And then, how did you feel at that time? Of course, alam natin, baka may tumatanggap kayo ng mga tawag siguro. You were coordinating stuff for the cardinal. Can you walk us through the pivotal moments during those 4 days for you? Let's start February 21. Si Mrs. Betty Go Belmonte, Philippine Star, Mhm. went to the cardinal at sabi niya, there's a planned coup. And then, inulit niya na baka Sunday morning. Mhm. Pero nung February 22 ng umaga, sinabi niya na baka ngayon na. Pero si Cardinal Sin, nagpunta pa siya sa Ateneo. Nag-ordain siya ng mga Jesuita, deacons and priests. At talagang leisurely, nagdaan pa kami sa Philippine Heart Center, dinalaw pa namin si Bishop Brasur, Bishop ng Baguio, na nagkaroon ng heart procedure. And then umuwi kami at nagdi-dinner, ay nasusundan na namin sa Radio Veritas na meron nga daw military mutiny sa Camp Aguinaldo, saka sa Camp Crame. And then, ang nangyari noon ay tumawag sa Cardinal si Mrs. Cristina Ponce Enrile, wife ni Minister Enrile, asking for prayers. And then, nagpunta siya sa chapel at mga ilang sandali dumating si Attorney Chris Monsod kasama ang ilang pang mga kaibigan at ina-update siya tungkol sa nangyayari sa EDSA. Pumunta siya ulit sa chapel. Pagbalik niya sa chapel, ay pinatawag niya ang Radio Veritas at pagtawag sa Radio Veritas, doon niya sinabi na, please go to EDSA and help our two friends. Very specific yung choice, our two friends. At kaya familiar voice, familiar appeal, they trusted the voice. Tingin ko, sumunod ang mga tao kasi tinawag ni Cardinal Sin na friends. Later on, sabi niya sa akin, bakit friends? Because they are in need. Kahit sinong nangangailangan ay kaibigan mo. You have to be a good Samaritan. You have to be a good friend to everybody in need. At sila in danger of death. Kaya pinadala pa niya noon si Bishop Francisco Claver kay Minister Enrile para bigyan ng absolution just in case ito na yung mga huling sandali niya dito sa mundo. Being a good Catholic. Pagkatapos noon ay bumalik sa chapel at nagdasal at hindi kayo maniniwala, natulog. Hindi ko alam kung natulog siya pero pumunta siya sa kwarto. Bandang 2:00 ng madaling araw, hindi ako nakakatulog kasi natatakot ako na baka i-massacre yung
mga tao sa EDSA. Pero bago siya natulog, sabi ko sa kanya, Eminence, baka po barilin ng gobyerno yung mga tao. Alam mo, kampante yung mukha niya, malumana yung mukha niya, tap me on the shoulder, sabi niya sa akin, Our Lady will not allow that. There was such faith. Our Lady will not allow that. So, it was an assurance for me. At siya, pumunta sa kwarto. Hindi ko alam na ako natulog. Pero, 2:00 ng madaling araw, sigurado ko hindi siya nanonood ng TV, nakita ko sa TV na pinapa-aresto na siya ni President Marcos. Mhm. Kasama si Joe Concepcion, President Aquino, and then of course the Minister Enrile, saka General Ramos, and so on and so forth. Ginising ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, pinapa-aresto po kayo ni President Marcos. What do you want me to do? Anong dapat niyong gawin? Anong dapat kong gawin para sa inyo? Sabi niya, kung aalis tayo dito, mahihirapan ba silang hanapin tayo? So it was, he was so resigned, he was so calm. Sabi ko, sige po, kung ganyan ang gusto ninyo. So, kinabukasan, tumawag siya ng meeting with the elders. Elders meaning to say mga experts. Kasama dyan siguro, kilala mo, Father Arevalo, Father Fausto Gomez sa UST, si Father Lambino, si Father Benebres. Yan ang mga wise men paligid ni Cardinal Sin. He asked for a meeting kasama si Bishop Bacani, Bishop Buhain, Bishop Gabi. And then they were assessing the situation. So yun yung first days ng EDSA. It was calm at wala akong nakitang takot sa kanya. Pero tingin ko yung takot niya ay hindi dahil matapang eh. Yung kanyang hindi siya natatakot ay dahil yun nga, sabi lang niya sa akin, Our Lady will not allow that. Father Sok, timing na timing yung sinabi nyo na Our Lady will not allow that dahil may comment mula sa sikat na historian na si Xiao Chua, nanonood siya ngayon, Marian year din ang 1985. I think he was adding to the long context that you were Yes. offering a while ago. Yes, it was a Marian year. Tama po ba? Kasi ang declaration noon was 1984 December hanggang 1985 December. Bakit Marian year yon? Philippines lang yon, ha? Philippines lang yon kasi the Philippine bishops said if Jesus was born in the year 0, so the Virgin Mary was 2,000 years old kasi 15 years old siya. 2,000 years old in the year 1985. I see. Yung Marian year na yon was supposed to be a celebration at ang panalangin nila ay heal our land. Pero ang panawagan ay core. At that time, ang ibig sabihin ng core, puso sa Latin, core. So it is conversion, offering, at saka reparation. Yun yung acronym. Yung core ng Marian year, naging Cory. Naging Corazon. And tingin nyo, what parts of the Filipino devotion to Mary helped in the build-up towards the February 25 people power in EDSA? You know, among all the apparitions of the Blessed Virgin Mary, the apparition at Fatima is, in a way, in quotation marks, the most political. Because Our Lady of Fatima really appeared and asked people to pray the rosary for the conversion of Russia. And it is for the conversion of communism. It is for the collapse of communism. Now, how can you be more political than that? That is asking Our Lady, asking our Lord to bring a collapse to a political ideology. So, ang pinaka-prominent image ng EDSA 1986 is Our Lady of Fatima. But it was not about communism. It is about the absence of God in politics. Yung politika na walang Diyos, yun ay napakalaking sumpa. Ito ay napakalaking tinik para sa bayan. And then, you look at the pictures. Merong mga madre, merong mga bata, merong mga lolo at lola,
na hinaharap yung tangke at ang hinaharap lang nila sa tangke ay rosary. Kung hindi rosary, yellow chrysanthemum. Yun lang ang weapon. Yung kalaban, may helicopter, may tangke, may kanyon, may baril, at naka-uniform, full battle gear. Ang humarap sa kanila, taong may hawak ng rosary, taong nakaluhod, taong nagbibigay ng bulaklak, taong nagbibigay ng sandwich, pinaghatian yung isang pirasong sandwich o kaya isang nilagang mais, hinahati. You know, Ambassador Howard D. is the most Marian diplomat I know. He is the father-in-law of VLD, and siya mismo nagkukwento sa akin. Pumunta rin siya sa EDSA. Milyonaryo yan. Pero dahil hirap na siya, napaupo lang siya sa sidewalk doon sa bandang Poveda. Tinabihan siya ng isang mukhang mahirap na lalaki na merong supot, may plastic, at merong isang nilagang mais sa loob ng plastic. Sabi lang sa kanya nung matandang lalaki, nagugutom na ho yata kayo, hati tayo. You know, yung sa akin, I cannot forget that story. Isang milyonaryo nagpunta roon, naglakad, walang pagkain na gutom. At ang nagpakain sa kanya ay isang mahirap na iisang mais lamang, pero kalahati binigay pa sa kanya. That is the spirit of EDSA. That is the spirit of EDSA. And when the dictator Ferdinand E. Marcos finally fled the country on February 25, what happened inside Villa San Miguel? You were the secretary of Cardinal Sin. What did he tell you? What did he instruct you to do? Bago tayo pumunta doon, Paterno, ay pumunta rin si Tita Cory sa Villa San Miguel. In the middle of the revolution, I think it was February 23. At pagpasok niya doon, sabi ni Cardinal sa kanya, you prepare your gown because you're taking oath. Na pangiti lang si Tita Cory, parang sabi niya, hindi pa tayo nakakatiyak diyan. Pero humingi lang siya ng dasal. Walang strategy na pinag-usapan at nagpa-bless lang, nagmano lang at umalis na. Merong mga interventions na nangyari kasi naalangan si Cardinal Sin sa sitwasyon sa kaya chine-check niya palagi kung nagdadasal pa yung mga Carmelites, Poor Clares at saka Pink Sisters kasi importante para sa kanya na merong nagdadasal para sa success ng revolution. So nung dumating nga, pero I think February 24, di ba, yung lumundag si General Ramos at sinabi na umalis na raw si President Marcos, pero hindi pala. Nagpuntahan ng mga tao sa EDSA, pero February 25, finally, around 9 o'clock, ay umalis na si Marcos. Ano ang nangyari sa Villa San Miguel? Hindi ako nahihiya, pero yakap at saka iyak. Kasi nung magsimula yan, parang hindi mo alam kung saan mangyayari. Kung ano mangyayari. Pagkayakap at iyak, at hindi lang kami, no? Hindi lang kami mga pare at obispo sa simbahan. Pati yung driver, pati yung gardener, cook. Talagang ramdam mo na pinakinggan ng Diyos. Ramdam mo na pinakinggan ng Diyos. So, and then, katulad ng simula, balik sa chapel, dasal ulit, at pasasalamat naman sa Diyos. Kasi maliwanag na hindi ito ang pinagplanuhan,
Pero ito ang nangyari, ibig sabihin may plano talaga ang Diyos para sa atin. Father Sok, napansin ko na that anecdote sounds emotional for you. 40 years na yung nakakakaraan. Bakit parang pag kinukwento nyo ngayon, parang sariwang-sariwa pa sa isip ninyo and it still evokes emotions in you? Kasi kwento ng Diyos eh. Hindi ito kwento ng tao eh. Kung paano na Good Friday, alam na natin yung kwento ng kanyang kamatayan. Pero nababagabag pa rin tayo, di ba? Disturb pa rin tayo sa ginawa ng mga kapwa natin tao kay Jesus. Pero that happened 2,000 years ago. Ang kwento ng EDSA ay parang kwento ng Passover. Ito ay parang kwento ng Paschal Mystery, ng death and the resurrection of the Lord. So, sa akin, matindi pa rin ang dating kasi alam ko na ako ay naging witness sa isang pangyayari na isinulat ng Diyos. Na, kasi prior to EDSA, simula pa lang ng snap election, si Cardinal Sin being the strategist and the planner, nag-senaryo siya, scenario 1, scenario 2, scenario 3. Ito nangyari, anong gagawin natin? Itong mangyari, anong gagawin natin? Itong mangyari, anong gagawin natin? Lahat yun pinag-usapan from the point of view ng anthropology, moral theology, even Filipino philosophy and Filipino theology. Lahat yun pinag-usapan. At merong minutes of the meeting dyan, nakasenaryo yan. Pero lahat ng senaryo na pinag-usapan, hindi naganap eh. Sapagkat yung nangyari ng February 22 to 25, wala sa pagpaplano yon. Kaya grasya na ng Diyos yung pagpanawagan niya na pumunta ang mga tao sa EDSA. Grasya na ng Diyos yun kasi hindi nila pinlano yun. Hindi nila naisip na mangyayari yun. Were you ready to be arrested? Were you ready to be detained as a 25-year-old priest? Alam mo, bishop ko yun eh. Tapos sinabi niya na, we have to be here because they know we are here. Sabi ko, ano ba to? parang hindi pa siya natatakot. So, at alam mo, ang isa pa na talagang very amusing, nang matapos na yung EDSA Revolution, alam mo, nanghiram kami ng boat sa Manila Bay at pinuntahan pa namin yung Carvalho Island where he was supposed to be exiled. So, ganun siya ka-resign. Parang sa tingin niya, at that time siguro maliwanag sa kanya, the faith was so strong. Basta paulit-ulit, Our Lady will not allow that. Our Lady will not allow that. And naalala ko dati, na-interview ko rin kayo dati sa Rappler about EDSA, and you told me that the Cardinal instructed you to buy something for the sisters. kasi ang instruction niya ng February 22 ay expose the Blessed Sacrament and pray on your knees and fast. The elderly ones, if they cannot fast, they should abstain. So, rosary sila, tapos nagkamali pa nga ako nun kasi sa nervous ko, tinawagan ko Pink Sisters. Sabi ko, Sister, pinapasabi po ni Cardinal Sin, magdasal daw po kayo, expose ang Blessed Sacrament. Sabi naman Pink Sisters, Father, perpetual adoration na po kami, 24 hours po kami dadasal dito. So, and then, pagkatapos ng EDSA, mga 9 o'clock na nga, yung pa rin ang una yung pinatawagan. Sabi niya, tawagan mo yung mga madre, sabi mo tapos na. Kasi baka magtuloy-tuloy pa sila ng fasting. And then kinabukasan, nagdala kami ng lechon, nagdala kami ng ice cream to thank them. And Father Sok, itong mga madre na ito, mga contemplative sisters na ito, no, ito mga madre na nasa kumbento lang, no,
lagi kasi na-feature yung mga madre na humarap sa mga tangke. Talagang kahanga-hanga yung ginawa ng mga madre na yun na humarap sa mga tangke. Pero may mga ibang tao siguro hindi nila nakikita yung value ng mga sister na hinilingan ni Cardinal Sin na magdasal. Bakit mahalaga yung kanilang role, Father Sok? Alam mo, nung ang Israel ay nakikipaglaban, ang panalo ng Israel ay nung nakataas ang kamay ni Moses, gesture of prayer. At ang katunayan, sabi sa Biblia, nangangawit na rin si Moses, kaya pinababa niya yung kamay niya. At tuwing bababa yung kamay, ang ibig sabihin noon ay panghihinawa o pagkapagod sa panalangin, ay natatalong Israel sa giyera. Kaya nga, para manatiling nakataas yung kamay ni Moses, ay nilagyan na nilang bato para manatiling nakataas, para manatiling nananalo ang Israel sa kapangyarihan ng panalangin. Transposing that thousands of years later, nang magkaroon tayo ng sort of revolution, alam ni Cardinal Sin that the power of any social change, the power of preventing bloodshed, rests on the power of God. At yung power ng intercessory prayer, napakahalaga nito sa buong simbahan. Mhm. So, at hindi lang yung mga madre. Sana i-consider din natin na EDSA was in Quezon City and San Juan, which is Metro Manila. Pero sana i-consider din natin na meron ding mga nangyayaring rally na maliliit sa mga probinsya na hindi sila nakarating dito sa Metro Manila. Mhm. Pero sila rin ay nanindigan sa kani-kanilang tahanan. So hindi lang natin pinag-uusapan yung milyon-milyon na nasa strip of avenue called Epifanio de los Santos. Sana i-consider din natin na hero ng EDSA yung mga mongha na nagdasal na hindi nakalabas at nagsakripisyo. Pero meron din mga kababayan sa mga probinsya na bagamat nakikinig ng radyo o nanonood lang ng TV, ay sila na yung nagdadasal din at naninindigan din. Naninindigan, LJ, galing sa kanilang, mula sa kanilang kani-kanilang mga tahanan, no? People power, talagang buong Pilipinas, hindi lang dun sa highway na yon sa Metro at Manila. naniniwala tayo bilang mga Katoliko na anumang kabutihan na ginagawa natin, kahit miles and miles away, ay meron tayong kabutihang ibinibigay sa universe. Every good deed benefits the universe, at every bad deed also hurts the universe. So, hindi lang yung EDSA ang nakinabang, hindi lang Metro Manila, hindi lang Malacanang, o hindi lang Congress, kundi ang buong universe ay nakinabang dito. At sana tandaan din natin na meron tayong mga kababayan sa ibang bansa na sumunod sa nangyayari sa atin. In fact, mas maganda ang nakikita nila kaysa dito sa atin sa Pilipinas. Mhm. Sila rin sana, bagamat hindi nakarating sa EDSA, physical EDSA, ay ituring din natin na kakapit bisig natin, kapit puso natin noong mga araw na yon. Father Sok, having recounted what happened in 1986, ang tanong pa rin ng marami ngayon, anong nangyari na? Bakit nagkaganito naman tayo? Ngayong 2026, lubog pa rin sa kahirapan ang maraming Pilipino, nandyan pa rin ang corruption, at ang Pangulo natin, yung anak ng diktador na pinatalsik noong 1986. Ano pong nangyari? Bakit po nagkaganito naman ang Pilipinas? Again, hindi lang natin dapat tingnan itong nangyayari sa ating bansa simula nang ma-elect yung kanyang anak. Kasi simula ng 1986, pagkatapos ng ratification ng 1987 Constitution, meron na tayong mga pagkukulang. Looking back, ang isa sa mga malaking pagkukulang natin ay hindi natin ikinuwento ang totoong nangyari. At pinabayaan natin na ang kwento ay mapasa kamay ng mga historical revisionists, ng mga binabago yung takbo ng kwento.
At hindi lang binabago, gumagawa ng bagong kwento. At yung kontrabida naging bida, yung bida naging kontrabida, nabago yung kwento. Isa yun sa mga kauna-unahang kasalanan natin sa EDSA Spirit. Hindi natin ikinwento agad, hindi natin isinulat agad, at sa mga schools ay hindi nakasama agad sa araling panlipunan, sibika, itong kwento ng EDSA. At dahil nagkaroon ng generation na lumipas na, tumanda na kaming mga nakaranas ng EDSA, sumulpot yung generation na hindi na nila alam. At ang nangyari, merong mga bumago sa kwento, merong mga nag-retweet ng kwento, merong mga binago ang lighting ng kwento, ang focus ng kwento, kaya tayo nakarating dito. At pagkatapos noon, yung trend ng populism na parang nire-ridicule na natin ang mga teaching institutions, family, school, Supreme Court, the government, even culture is being corrupted. Yung trend ng populism na yon, nakarating tayo sa ganito. So hindi lang ito issue ng flood control ng 2025, 2026. I think ito ay meron ding seeds na itanim natin because of our amnesia, because of our misplaced mercy, na naawa tayo, reconciliation tayo, pero nagkulang tayo ng paninindigan para sa justice at saka sa truth. Si President Cory kept on saying that, na there can be no real democracy unless it is founded on truth and justice. Kaya lang, sa mga sumunod na taon ay andyan na, pinauwi na yung bangkay ng diktador, hindi lang pinauwi, inilibing pa sa libingan ng mga bayani. Matagal nang nangyari yun. Pero yung seeds ng flood control, scam natin ngayon, nagsimula na doon. Nagsimula na yan nang meron ng mga midnight cabinet na drinking buddies ang dating presidente. Nagsimula na yan ng Hello Garci. Lahat ito ay betrayal ng spirit of EDSA. At itong nararanasan natin ngayon ay, kumbaga, ay bunga na lang ng mga binhi na itinanim din natin. And Father Sok, maidagdag ko lang, no, siguro isa rin dun sa mga na take for granted, hindi holiday yung People Power Anniversary, hindi ito required under the law na maging isang non-working holiday. Kumbaga, hindi ko rin alam bakit hindi na isa batas noon pang panahon na Pangulo si ang yumaong Cory Aquino, Fidel V. Ramos, and so on. Parang it was left to the discretion of the president. Executive, yeah. Correct. Siguro I read something on Facts First with Christian Esguerra. I think the guest was Christian Munsod. And I think the question was, bakit ba hindi pa naipagbabawal yung mga political, bakit ba hindi pa isinama sa Constitution na ito yung definition ng political dynasty, bawal ito. Ang sabi ni Christian Munsod, if I am not mistaken, we overestimated the spirit of EDSA and underestimated the greed of politicians. Do you agree, Father Sok? I agree. Talagang akala mo pag nakakita ka na ng corruption noon, yun na yun eh. Pero yung level ng corruption keeps on violating its own record. Parang meron palang mas malala pa. And then yung spirit of EDSA, I think I want to defend na EDSA People Power 1996 was a true grace of God. Pero that it is a grace of God at nagkaganito tayo ngayon, hindi naman kasalanan ng grasya ng Diyos yun eh. Kasalanan yun ng mga pinagbigyan.
Ang metaphor ko, simple-simple, bigyan kita ng sabon, pero hindi mo gamitin, babaho ka pa rin. Mhm. So bigyan kita ng shampoo, pero hindi mo paggamitin, maglalagkit pa rin ang buhok mo. Mhm. So binigyan tayo ng grasya ng Diyos. Pampaligo, pampabango, pampaganda sa atin. Pero ginamit natin, pero itinago na natin. Hindi na natin ginamit yung grasya ng Diyos. Paulit-ulit na sinasabi noon ni Cardinal Sin, God's gift is also our task. God gives you a gift, but you have to take care of that gift. And taking care of that gift means that is your task. Be a responsible steward. Mhm. Be a grateful receiver. Father, may nakikita tayo mga comment dito, Father Sok. From Sherwin Bore, Chinese New Year, non-working holiday, yung EDSA Day, hindi holiday. Simple ang dahilan, no need to mention, according to Sherwin Bore. Ngayon, may tanong naman galing kay Lou Jansen Dangsalan, isang immigration lawyer. Question for Bishop Sok. Do you know if there are moves, at least through Catholic schools, to retell the stories of EDSA? Meron po ba, Father Sok, at least in the Archdiocese of Lingayen, Dagupan, where you are the head? Two things, sagot ko doon. Meron naman kaming karapatan bilang private sectarian school na mag-declare kami ng holiday. So dito sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lahat ng Catholic schools, holidays sa February 25. That's our decision. And it's our right because we are a corporation, we are a educational foundation, that is our right granted by law. Second, tungkol sa formation program, dito sa Archdiocese, meron kaming Katipunan Formation Program. Ang Katipunan Formation Program, merong dalawang pinagmulan. Katipunan, which is the Katipunan of Bonifacio, pero sana Katipunan, which is the Heroes of EDSA. And then Katipunan, meaning to say, pagtitipon ng Christian faith at saka Christian transformation of society. Ano yung content ng Katipunan? It is See, Judge, Act. Ang una ay see, ano yung situation natin 40 years after EDSA. Ano yung situation natin? At makikita ng mga bata na situation din ito 40 years ago. Ano yung 5 case na yon? Una, corruption. Nangyari ba yan 40 years ago? Nangyayari ba yan ngayon? Pangalawa, kahirapan. Meron ba yan 40 years ago? Meron ba yan ngayon? Pangatlo, kriminalidad. Meron ba yan 40 years at ngayon? Pangatlo, kasinungalingan. Dati, ang kasinungalingan, natatandaan mo sa mga history books natin, yung mosquito media, yung Xerox media noon. Nagse-Xerox lang kami ng mga articles from foreign magazines. Ang panglima ay kataksilan, which is treason, which is treachery. Nangyari ba yan noon? Nangyayari ngayon? Nandiyan ang China. Pag nakita natin na mayroong comparison na 40 years ago at saka 40 years later, nandiyan ang 4 na K, ano ang solusyon natin? Ipipresent namin ang Kartilya ng Katipunan, Andres Bonifacio de Emilio Jacinto, Decalogue ni Apolinario Mabini, Code of Citizenship and Ethics ni Manuel Quezon. Hindi mo kailangan maging Kristiyano, hindi mo kailangan maging naniniwala sa Diyos. Pakinggan mo lang yung 3 heroes na ito. At bilang Katoliko, dagdag namin ang 10 Commandments at saka yung Catholic social teaching. Nandito na tayo sa judge. Pagkatapos pupunta tayo sa act. Pag sinabing act, ano ang action noon at saka action ngayon? Both EDSA at saka 2026, merong 5 na ibibigay natin. Ang una ay panalangin. Hindi natin pwedeng i-retell ang EDSA ng walang panalangin. Pangalawa ay pagtutol. Ibig sabihin, ang EDSA ay pagtutol, paninindigan sa masama. Pero pagkatapos ng pagtutol, ay kailangan mo ring magprotesta. Ituloy-tuloy mo yan.
Hindi lang yung sasabihin mo lang no. Kailangan ituloy-tuloy mo yung protesta mo. And then, pagkatapos ay panagutin. Ibig sabihin, go to court o kaya ay do not vote for them in the next election. Mhm. Pero ang panglima, may pag-asa pa tayo. Planting hope. Ito yung EDSA 1986 at ito yung katipunan ng 2026. Pag tinignan mo, pareho yung nangyari ng EDSA sa parehong nangyayari ngayon sa 2026. At meron tayong dapat na pagbalikan. Ano babalikan natin? Heroes natin at saka pananampalataya natin. So, doon sa tanong niya, meron po. At maraming salamat sa mga bishops kasi noong January, pinresent ko ito sa mga CBCP members at tinanggap naman nila at inendorso. And then tinanggap din yung program namin dito sa CAP, Catholic Educators Association of the Philippines, at gagamitin din daw ng kanilang mga member schools. Ang point ko lang ay kung meron tayong pagkukulang about retelling the story of EDSA, hindi lang natin i-retell kasi baka maging legend na lang siya at wala na siyang kahulugan. Kasi pag tinignan natin yung 5 P's dito, 5 K's dito, yung 5 teachings natin dito, yun ang pinanindigan natin ng EDSA at yun din ang pwede nating panghawakan ngayon sa gitna ng mga problema natin. Pero ang problema po, Father Soke, marami rin sa mga teacher, mismong mga teacher, ang hindi aware sa kasaysayan o kung aware man sa kasaysayan, ibang kasaysayan yata yung napapanood sa Facebook, sa YouTube. Kumbaga, pumapasok din yung disinformation, di ba? And among the teachers. So, kahit bigyan natin sila ng module or a good framework, if the ones who would implement the framework are also victimized by disinformation, kumbaga makikita yun ng estudyante, no? And it influences everything. Disinformation influences everything. So how would you address that from a social media or a disinformation perspective? Doon sa kasama sa proposed celebration namin, kasi pag All Saints Day merong March of Saints, ito ay antidote natin doon sa Halloween na horror stories pag Halloween. Aha. Dito sa Archdiocese, meron kaming March of Heroes na gagawin natin sa March 25. So, ngayon pa lang, nagre-research na yung mga bata tungkol sa heroes simula kay Lapu-Lapu. Pero binigyan namin sila ng listahan ng heroes na pwedeng ipag-research. At binigyan din namin sila ng mga kwento ng kabayanihan na pwede lang panghawakan at pwede lang i-retell. Mhm. So, dito, kinukure na namin kahit paano yung disinformation, yung revisionism, yung talagang turning history upside down. The victim becomes the victimizer at pagkatapos yung culprit becomes the hero. So, ito ay talagang kailangan natin pagsikapan. Tuloy-tuloy lang talaga kasi malaki yung kalaban natin at malaking kalaban yung devil, which is the father of lies. Father of lies, yes. Pagdating naman po sa simbahang Katolika, ano po kaya yung if we are to do a postmort of the years after the People Power Revolt, ano po kaya yung nagawang tama at nagawang mali din ng simbahan? Kaya umabot tayo sa ganito, humantong tayo sa ganito bilang bayan. Hindi natin, parang pinaghiwalay natin kasi naging tendency na yung wrong understanding ng separation of church and state. Hindi pag pinag-usapan natin ng simbahan, hindi lang yung mga obispo at mga pare, kundi yung simbahan bilang bayan ng Diyos. At within our own parishioners, merong mga hindi nakakaintindi tungkol sa ibig sabihin ng separation of church and state. Hindi po ito tungkol sa simbahan na hindi
pinagbabawalang mag-comment sa politika, sa ekonomiya o sa kultura. Ito po ay tungkol sa gobyerno na pinagbabawalan pinagbabawalan na makialam sa simbahan. Yun ang ibig sabihin ng separation of church and state. It is a limitation for the government, hindi ito limitation for the church. Isa yun sa mga misconceptions at isa yun sa mga napakalaking dapat nating iwasto. Kasi kapag hindi natin naiintindihan yung separation of church and state, ang gagawin natin simbahan ay simbahan ng sacristy, simbahan ng kandila, simbahan ng insenso. Totoo na ang simbahan ay may kandila, may insenso, may bulaklak. Pero ang simbahan ay dapat nating dalhin sa ating lipunan. Kasi Paddy Murphy went to church, never missed a Sunday, but Paddy Murphy went to hell for what he did on Monday. So, kailangan nating dalhin yung ating pananampalataya outside the church. Dagdag ko rin lang po, Father Sok, minsan kasi yung mga Pilipino din, lagi na lang naghihintay, yung mga Pilipinong Katoliko, no? Pag pinag-usapan yung politika, lagi na lang naghihintay pa rin ng nasan ba yung parang cardinal sin natin sa panahong ito. Lagi yan naririnig pag may protest movement, ay wala kasi si Cardinal Sin. I'm sure you always hear that sentiment among many Filipino Catholics in their involvement in politics. How would you address that as the former private secretary of the late Cardinal? Pero alam mo, bagamat ganoon ang tingin natin kay Cardinal Sin, hindi ganoon ang tingin ni Cardinal Sin sa sitwasyon. Sapagkat merong mas mahalaga doon sa kandidato, merong mas mahalaga tungkol sa eleksyon. Kasi ang eleksyon ay isang araw lamang sa loob ng 365 days. At ang kandidato ay isang Pilipino lamang sa loob ng 120 million Filipinos. Ang ibig sabihin, merong mas mahalagang formation program. At yung formation program ng Araling Panlipunan o kaya ng Catholic social teaching o kaya social engagement ay hindi dapat nakafocus sa eleksyon, hindi dapat nakafocus sa kandidato, at hindi lamang dapat nakafocus sa problema. Ang ibig ko sabihin ay ito ay words ni Pope Benedict, positive orthodoxy. Ibig sabihin, kailangan nating ibigay yung tama kasi kapag alam natin ang tama, pag dumating ang mali, alam na nating mali yun. So, itong training program ng Katipunan at ang EDSA, ito ay hindi nakafocus sa tao, ay hindi nakafocus sa kandidato, kundi nakafocus sa taong bayan. It is a training, it is a formation program of good citizenship. Kapag tinignan mo ang EDSA, maaaring merong mga standouts na Enrile Ramos, Cardinal Sin Cory. Pero ang totoo ay merong mga around 2 million anonymous people na nandun. And these anonymous people, 2 million of them, are good citizens of God and good citizens of this country. At yon ang dapat nating isabuhay. Na hindi lang nakafocus sa isa, hindi lang nakafocus sa isang archbishop o isang cardinal o isang kandidato katulad halimbawa na charismatic Cory Aquino. Hindi lang isang kandidato. Kailangan, ang spirit of EDSA is stewardship of good citizenship. Na hindi mo kailangan makilala, hindi mo kailangan maging sikat, sapagkat sa maliliit na bagay na gagawin mo, katulad ng kalahating pirasong mais na ibinigay sa isang milyonaryo, can change the world. Father Sok, may tanong dito mula sa isang viewer natin, si Sherwin Bore. Nasaan na po yung spirit of Cardinal Sin? Tanong po yan ni Sherwin Bore. So, Father Sok, nasaan daw po yung spirit of Cardinal Sin? Sherwin, walang spirit si Cardinal Sin. Ang spirit ni Cardinal Sin ay spirit of God. So wag nating i-attribute ang isang diwa sa isang taong mortal kasama natin. Kung meron siyang nagawa, mabuti. Kung meron siyang nagawang kabayanihan, ito ay dahil merong spirito ng Diyos na kumikilos sa kanyang buhay. Sa halip na tanongin natin, nasaan ang spirit ni Cardinal Sin? Ang gusto kong ibato sa Sherwin ay, pinapapasok ba natin ang spirito ng Diyos sa ating buhay?
Kasi kung pinapapasok natin ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay, yon ang magagawa. Yung nagawa ni Cardinal Sin, magagawa din natin. So hindi Espiritu ni Cardinal Sin ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay ang Espiritu ng Diyos na mulat sa Diyos, mulat sa lipunan, mulat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, at dadalhin natin yung apoy, dadalhin natin yung liwanag ng Espiritu Santo, yung asin ng Espiritu Santo para sa pagbabago ng lipunan. So, huwag nating tingnan ang espiritu ng isang tao, sapagkat ang espiritu ng isang tao ay hanggang huling hininga lang. Pero ang dapat nating tingnan ay tayo ba ay namumuhay at bukas ba tayo na paggalawin ang espiritu ng Diyos sa ating buhay. Father Sok, winding down now, makikita natin na yung Pilipinas lugmok pa rin sa kahirapan, may corruption pa rin, at yung mainit na issue ngayon, yung flood control corruption scandal. And in fact, the 40th anniversary of EDSA is happening against the backdrop of that corruption scandal. Magkakaroon ng pangatlong trillion peso march sa February 25, and if I am not mistaken, you would say mass at the People Power Monument 6 p.m. on Feb 25. Sa EDSA Shrine. Sa EDSA Shrine. Sorry, I was mistaken. At EDSA Shrine, 6 p.m. How can the spirit of EDSA, how can the spirit of People Power help us navigate the flood control scandal of today? Ang flood control scandal, unfortunately, is just one of the symptoms of corruption in our country. Ito ay bumulaga sa atin kasi napakalaki. Pero, pangkaraniwan nating sinasabi, walang piso kung walang isang sentimo. Ang dapat nating tingnan ay magtanong ang bawat Pilipino, in what way have I contributed to this flood control corruption? Kasi meron eh. At ang isa sa mga pangunahing dahilan ng ating flood control corruption ay yung binoto natin, alam mo nang corrupt, alam mo nang nakulong, alam mo nang may long history ng pagnanakaw. Sumayaw lang sa'yo, napatawa ka lang ng konti, binigyan ka ng isang balding grocery, binoto mo na agad, kinalimutan mo na yung kanyang history of performance. So, maaaring nandyan nga sila at nag-corrupt sila. Pero ang tanong ay, in what way have you contributed to this? Kasi kapag palaging ang tingin natin, napakalaki ng problema nila at dapat ay solusyonan nila, hindi natin masosolve yan. Kasi lahat tayong bawat Pilipinong botante, kahit hindi yung mga botante, naging konsentidor, naging takot, naging mahiyain, o kaya nagpasasa, tumahimik ka na lang kasi meron kang natatanggap naman. Maliliit na bagay, basketball jersey, maliliit na bagay, yung malasakit sa ospital na yung healthcare ay biglang naging regalo ng politiko. Pinabayaan natin yon. At ang nangyari, dahil nakatanggap tayo ng tulong nung may sakit si nanay o si lola o si ate o si kuya, ginawa nating utang na loob yun sa kanila. Wala tayong utang na loob sa kanila kasi pera ng taong bayan yon. At yung healthcare is a right, hindi ito pabor na ibinibigay ng mga taong ibinoto natin. So, ang sagot, sana i-prosecute ng sistema yung ganitong problema, pero bawat isa dapat na magpasya, hindi ako makakaambag sa korupsyon, hindi lang dahil hindi ako tatanggap, kundi magiging mapagsuri ako, magiging critical ako, at hindi ako papadala doon sa trending lang, yung viral lang. Yung una kong dinig, yun agad ang pakikinggan ko. Hindi lahat ng katotohanan nakikita natin sa headline o kaya sa hashtag. Pakinggan po natin at mag-isip tayo. Kasi isa sa mga
ang isa sa mga pinagmulan ng flood control measures natin, alam mo, na-compromise natin ang ating critical thinking. Hindi na tayo analytical, hindi na tayo masyado nag-iisip, basta kung ano na lang ang isigaw, yun na lang tayo pupunta. So, we can solve the flood control problem, corruption. Nandiyan ang Sandigan Bayan, nandiyan ang mga korte, pero merong taong bayan na merong pananagutan, bakit tayo nagkaganito? At bawat isa, dapat na dago ka ng dibdib at sabihin, meron akong contribution dito kaya nagkaganito to. Father Sok, pasensya na kayo, bago ko ibato yung huli kong tanong, let me just ask one more question about contemporary issues. Yes. Noong 1986, the threat was the threat of the dictator. Now, maraming mga taong simbahan na nagsasabi na ang bagong threat ay the threat of another Duterte presidency in 2028. How would you assess this comparison, and how would you view what many church people would describe as the threat of another Duterte presidency in the person of Vice President Sara Duterte? Ako, siguro sabihin mo ng naive, sabihin mo ng kulang sa appreciation, pero naniniwala pa rin ako sa greatness of the Filipino, sa talino ng Pilipino, sa pagpapasya ng bawat Pilipino, at alam ko marami tayong natutunan sa paghahalal ng mga mali. At alam ko na sa susunod na eleksyon, yung mga aral na yon ay dadali na natin. Halimbawa lang, nitong huling eleksyon, napansin mo ba? Kahit yung mga artistang sumasayang hindi na nanalo. Merong awakening. At marami ako nakakausap sa mga BEC namin dito na namumulat sila na nagkamali ako. Nagpadala ako sa rhetorics, nagpadala ako sa biro, nagpadala ako sa balde ng grocery. So, meron ng pagkamulat. At ang kailangan lang nating gawin for the next 2 years, ipagpatuloy yung pagkamulat na yon. Hindi ako naniniwala na bulag ang Pilipino. Naniniwala ako na kung bubuksan natin ang ating isip, bubuksan natin ang ating puso para sa Diyos at saka sa katotohanan, magpapasya tayo ng tama pagdating ng tamang panahon. Pasensya na kayo sa tanong, Father Sok, but let me ask you point blank. Do you consider Vice President Sara Duterte and her presidential bid a threat? A threat to the To country. democracy, to Kung siya ay morality? tatakbo, yun ay karapatan niya bilang isang mamamayang Pilipino. Karapatan niya yun eh. Kahit sinong Pilipino na botante, na qualified, karapatan tumakbo. Kahit ikaw, pwede kang tumakbo. Di ba? Pero karapatan niya yon. Pero lahat din ng botante, mayroong karapatan na suriin siya. At yun ang panawagan natin. No, hindi lang natin dapat pag-uusapan sino ba ang iboboto, paano ba tayo boboto. Ang dapat nating tanungin ay, what do you want for the country? Yun muna. Set the vision. Kapag maliwanag na sa iyo kung anong gusto mo para sa bayan, saka ka pipili, imamatch mo, parang adoption, fostering, imamatch mo, ito yung gusto ko para sa bayan, ito yung hahanapin kong kandidato. Kasi kapag nagsimula tayo na malakas ang appeal o kaya malakas ang ang hatak at doon na lang ako pupunta, ay hindi yon talaga paninindigan ng konsyensya. Ang paninindigan yon ay hindi nga natin pwedeng tawagin paninindigan. So, karapatan niya tumakbo kung gusto niya tumakbo at kahit sinong botante pwedeng tumakbo sa eleksyon, pero kung karapatan niya yon, meron ding karapatan at pananagutan ng bawat botante suriin. Ano ang gusto mo para sa bayan? At yung bang binoboto mo ay makakabuti sa bayan. Ganun lang kasimple yun. Hindi natin pag-uusapan sino
o papaano ang pag-usapan natin, ano ang para sa bayan, ano ang makakabuti para sa atin. My last question, Father Sok. Did you realize that right now, you are 65 years old? You are Huwag now mo much masyadong old. idiin. Pero Sige, sige. nag-google naman din. But you are much older than Cardinal Sin when the 1986 revolution happened. You are now 65. He was 57. So, Yes. kumbaga, kung buhay siya ngayon, you are more senior bishop than him. And of course, you have seen much more because he died in 2005. Tama po ba? 2005 or 2005. And you have seen 20 years more than him. If we were to transport you back in time, as dati nagsimula yung EDSA People Power o nangyari yung EDSA People Power, you are a 25-year-old newly ordained priest. Now I want us to imagine you as the 65-year-old Archbishop Socrates Villegas transporting back in time and talking to the Cardinal, the Archbishop of Manila, Cardinal Jaime Sin. In your humble opinion, in your humble way, how would you advise the Cardinal at that time? What would you tell him? What would be the right move, and what would be happening in the future? Feel free to I want us to try to imagine kasi pambihira yun, you were his aide, 25-year-old secretary at that time. Wala pa kayong kamuwang-muwang ngayon. Talagang kayo na yung tinitingala ng maraming Katoliko. You have seen everything. You have seen much. I know you would not want to say that you have seen everything, but you have seen much. You have seen much. So what would you tell Cardinal Sin, Father So? Alam mo, looking at Cardinal Sin at really very closely, very intimately, tatlo lang ang kanyang pillar sa kanyang buhay. Una ay daily mass. Pangalawa, weekly confession. Pangatlo ay faithfulness sa kanyang breviary at saka rosary. Yan ang kanyang three fidelities. Fidelity to the Mass, fidelity to the prayer of the breviary and the rosary, fidelity to confession. When I look back at his life, I saw all that he did for the country and for the church as coming from these threefold springs. Kung 65 na ako ngayon, at 57 years old, si Cardinal Sin mas bata sa akin. Ang sasabihin ko lang sa kanya ay ituloy niya yung kanyang fervent devotion sa misa, yung kanyang fidelity sa pananalangin, at yung fidelity sa pagkukumpisal, humility in admitting your faults. Kasi doon nagsisimula ang pagbabago. Di ba? Tinuruan niya tayo, let there be peace and let it begin with me. Napakaraming kwento, napakaraming kadakilaan, napakaraming almost legendary anecdotes tungkol kay Cardinal Sin. Pero when you strip the man of all these so-called vanities of the world, ang kanyang talagang powerhouse lang ay the Mass, the prayer, and confession. So, yun din ang sasabihin ko sa kahit sinong batang bishop, coming from my experience, yun lang ang dala-dala kong lesson mula sa kanya. Daily Mass, confession, at saka breviary and the rosary. All the others will flow from those three springs. Wow, very rich, Father Sok. Now, I would like to request you to address the young people watching us right now and talk to them about
the 40th anniversary of EDSA as your closing message? My dear young people, I was young like you. I was 25 years old nung mangyari ang EDSA. Di ko alam ang mangyayari sa akin 40 years later, pero ngayon nangyayari na. Ang tanong ko sa inyo ay, ano ang ipapamana ninyo sa mga magiging anak at magiging apo ninyo? Take care of the future, provide for them a good future. I can tell you with pride, nung kami ay mga batang katulad ninyo, kayo ang inisip namin. At hindi namin ginawa ang kahit ano na magpapahirap sa inyo. At sana sa kabila ng aming kahinaan, kakulangan, ay meron kayong pakinabang na natatanggap mula sa aming mga pinaghirapan nitong mga nakaripas na taon. And continue that. Ang pangalan ni Andres Bonifacio ay may pag-asa. Ang totoo, ang pangalan ng bawat Pilipino, may pag-asa. At ang pag-asa, higit sa lahat galing sa Diyos. Pero ang Diyos gumagamit ng tao para dalhin ang pag-asang ito. At kayong lahat, mga minamahal kong kabataan, nakatanggap kayo ng grasya ng Diyos. Huwag niyong itatago, huwag niyong ikakahiya, huwag kayong mag-aalangan na ibahagi, hindi kayo mauubusan. Kailangan ng bayan ng pag-asa at kayong lahat, ang pangalan nating lahat, may pag-asa. At hawak natin ang Diyos, tutulungan natin ang bayan, huwag kayong ang hihina ng loob sapagkat discouragement is not from God. Discouragement is from the evil one. And only the devil becomes happy when you get discouraged. Resist discouragement, resist depression, resist losing hope and desperation. Keep on hoping in the Lord and be the hope that the country needs. Wow, perfect closing message, Father Sok. May pag-asa. Maraming salamat po, Archbishop Socrates Villegas, Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Father Sok, kita-kits po sa February 25 sa EDSA Shrine. And thank you for your time, your wisdom, and thank you for allowing us to talk to you here on the Religion Reporter. Thank you, Paterno. Thank you. Thank you very much, Father Sok. Para sa inyo, ano ang tunay na himala ng EDSA? Ituloy natin ang usapan. Huwag kalimutang mag-subscribe www.youtube.com/@religionreporter. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po, si Paterno West Makel, ang inyong Religion Reporter.